Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ayon po sa pamunuan ng PNP, Philippine National Police, sila daw po ay nakahanda sa nakahanda po sila. PNP says it's always ready for another trillion peso march sa susunod na trillion peso march. Ito po ang pahayag ni General Nartates, ang pahayag ng PNP na always ready para sa susunod na trillion peso march ay hindi simpleng press release. Ito ay isang malinaw na mensahe ng Estado. Hindi napapayagan pang maging libangan ang destabilisasyon. Tama lang na gawin nyo yan. Ha? Sa gitna ng mga panawagan ng military reset, sedition, accusation at mga lihim na junta talks, ang buong pwersa ng kapulisan ay nakahanda na hindi lang magbantay, kundi kumilos ng walang pagtubili sakaling lumampas sa mapayapang protesta ang anumang grupo. Ito ang bagong linya na sa buhagin kahit gaano kalaki ang galit ng tao, hanggat payapa ay igagalang. Pero pag may nag-akala na pwede nang gamitin ng karahasan o puwersa para ibagsak ang gobyerno, handa na agad ang buong PNP na ipakita na ang kapayapaan may ngipin. Sa madaling salita, rally all you want. Pero kapag tumawid na sa linya ng batas, tapos na ang usapan, handa na raw sila. Pakinggan po natin ang mga panayam. Ang panayam kay General Nartates. Ito po. The Philippine National Police, particularly dito pa lang sa Metro Manila, we are confronted with an average of 3 rallies every day. Iba-iba ito, iba-ibang grupo. Merong anak pawis, may anak bayan, merong manibela, group from transport group from youth. Iba-iba, no? Whether pro-government or anti-government. At we're used to have this kind of rally. And we welcome na magbigay sila ng ganyang saloobin at freedom of express. But may condition ito, no? May Tama. condition ito. If the exercise of right imprints the right of others, then this right ends. Alam niyo po, mga kababayan, ang freedom of expression, pwede po yan. Kaya lang may limitasyon. Hindi lahat ng gagawin mo ay pwede. Kapag nayuyurakan mo na ang pagkatao ng isang individual, bawal na po yun. Ha? Hindi lang po tayo pinapansin ng mga PNP. Itong mga rallyista na sumusobra, ha? Huwag niyo na pong gawin yan, yung susobra kayo sa paghihiyaw, ha? Yung makakapanakit na kayo ng tao dahil nga sa kagustuhan yung ilabas, yung mga hinaing nyo, ano? Bawal na po 'yon. Hindi na po part ng freedom 'yun. Kasi may nasasaktan na. Hmm? Gaya yung pagmumura nyo, okay lang 'yun, magmura kayo. Huwag lang kayong lalagpas sa tinatawag nilang tumawid na sa linya ng batas. At maaari po kayong maaresto sa ayaw at gusto nyo. Kagaya nga po nung mga nakaraang rally, hindi po yung rally nung November 30. Yung rally ng November 30, mapayapa po yun. Yung September 21 na rally, napakaraming nanggulo.
Ha? Yung sinunog yung container van na nakabalagbag doon sa may Ayala Bridge. Paglagpas mo ng Ayala Bridge, may mga nagbabantay doon na pulis, nilagyan ng container van. Yung container van sinunog. Dito naman sa Mendiola, nakipag bardagulan yung mga rallyista sa pulis. Once na naulit daw yan, sila ay mananagot na sa batas. Kailangan na nilang managot sa batas. Kasi yan mga yan, yun mga nahuling nagrarally nun na nanggulo sa Mindiola at lalong-lalo na dito sa Recto ay inimbestigahan at napag-alaman nila na may nagpondong isang dating politician. At isa na nga po dyan, ang pinaghihinalaan, yung inaresto na. Yung mayroon ng kasong sedisyon. No? Patuloy po tayo. And so we are prepared and continuously improving our security operations to that. And resources are available such that magamit natin ito, whether big or small, ay ating papantayan or ating tutugunan. Ako sa pagkakataong ito, nakakampi ako ng mga kapulisan kasi yung mga ibang rallyista kasi sumusobra. Okay lang po yung mag-rally, transparency, accountability, walang problema yon. Ipanawagan na bagsak ang kurap na tao. Hindi yun pinapanawagan yun na ibagsak yung presidente. Wala naman ginagawang masama ang presidente. Nagtratrabaho lang naman siya. Ha? Ipinapatupad niya naman yung ating konstitusyon. Ha? Yung mga iniimbestigahan ngayon na sangkot sa mga flood control anomaly. Ano po? Yun ang kanyang tinututukan. May mga nakulong na nga. Mayroon pang mga susunod na makukulong. Pakinggan, panoorin nyo, manood po kayo ng mga news. Ano? At yung sinasabi ni BBM na may makukulong bago magpasko, totoo po yan. Abangan nyo kung sino yun mga yun. Yun po ay ang mga kilalang malalaking tao. Yung mga sangkot na senador at congressman, dapat na silang makulong sapagkat may lalabas na silang warrant of arrest. Ano? Yan po ang tinitiyak sa atin ng Pangulong BBM. Si Saldico, wala na. Na-freeze na lahat ng na karamihan ng asset niya na-freeze na. Hindi ko lang alam kung mayroon pa siyang mga asset na hindi pa natutuklasan. Kasi ang Anti-Money Laundering Council ay ang nagtatrabaho ngayon diyan sa pag-freeze ng asset. Kailan lang mayroon yung asset ni Saldico na freeze, natuklasan na mayroon siyang ka-joint account, si Virgilio Lacson. Hindi ko alam kung may related ito kay Ping Lacson. Hindi ko lang alam po ano kung anong relasyon nitong Virgilio Lacson kay Ping Lacson. Ano? Patuloy po natin. Okay, so the Philippine National Police is always ready. After all, yan po ang ating commitment, serbisyo na ibibigay. Okay? Okay, handa na sa agad ang buong PNP na ipakita na ang kapayapaan ay may ngipin. Kapayapaan, may ngipin. Hindi po yung kaguluhan. Tayo, sinusuportahan natin ang kapayapaan. Hindi po yung panawagan ng mga DDS na BBM resign. Unconstitutional, gusto nilang iluklok kagad si Sara. Maghintay sila sa 2028 kung mananalo siya. Okay, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking munting vlog, sa aking munting channel. Huwag niyo pong kalimutan,
na po, pa-like, subscribe, and share. Pati na rin po sa aking Facebook page, ano. Marami pong salamat.